Para sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 4 at basahin po natin ang verses 1 to 5. Ang focus po ng pagbubulay natin sa hapong ito ay sa verses 3 to 5. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng demonyo. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan ng mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Pagpalain nawa tayo sa salita ng Panginoong Diyos na ating pagbubulayan sa hapong ito. So, kung tayo'y lilingon sa ating paligid, nariyan ang iba't ibang at maraming kaguluhan sa ating paligid. So, kung dito sa mundong ito maraming kaguluhan, maging sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, ay meron ding mga nangyayaring kaguluhan. So, kung sa bawat henerasyon nga, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nahaharap sa iba't ibang uri ng mga panganib. So, nariyan yung mga outside threats na ginagawa ng mga hindi mananampalataya or yung mga taong lumalaban sa ating Panginoong Diyos at laban sa kaniyang salita. Ngunit may isa pang mga panganib na kinakaharap ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. At mas mapanganib ito. Ito yung ah, panganib within the church or yung sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. So dito sa ating pag-aaral sa gabing ito, sa hapong ito, si Apostle Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, ay nagbibigay ng warning kay Timothy at maging sa iglesia sa Ephesus at sa mga mananampalataya sa Ephesus that time would come when some would depart from the faith. At sila'y susunod sa mga deceiving spirits at maging sa mga aral ng demonyo. Ito yung babala, ito yung warning ni Apostle Paul kay Timothy at sa mga tao ng Diyos doon sa iglesia sa Ephesus. At dito nga sa ating text ay ini-expose dito ni Apostol Pablo yung specifically dito sa pag-aaral natin sa verse 3 hanggang 5, ini-expose niya dito yung mga deceptive nature of the false teaching. So nung nakaraan nakita natin yung mga warning signs of the apostasy at nakita natin doon na tiyak na mangyayari ang mga bagay na ito. Ngayon naman, Paul ay inilalantad niya or nire-reveal niya sa kanyang mga mambabasa yung mga false teaching na taglay nitong mga apostate. So, nariyan ang kanilang mga false teaching na kung saan ah, dinadagdagan nila ng mga legalistic requirements yung ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. At dahil diyan, yung mga mananampalataya ay nawawala yung kanilang or yung kanilang kalayaan ay naapektuhan. Yung kalayaan nila sa ating Panginoong Diyos kung sila'y susunod dito sa mga ah, maling aral na ito ay maapektuhan. Malaya tayong pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos
at malaya siyang nagbigay ng kanyang mga biyaya at grasya sa mga mananampalataya. Ngunit kung magpapatuloy at sila'y mag-adhere sa mga ganitong legalistic requirements na idinadagdag ng mga maling mga tagapagturo, ay tiyak na hindi makakabuti ito sa bawat isa sa kanila. So dito, hindi lamang dito in-expose ni Apostol Pablo, but hindi siya tumitigil doon sa pag-expose ng error na ito. Ito'y nilapatan niya or nagbigay siya ng response sa pamamagitan ng sound theology na grounded sa salita ng ating Panginoong Diyos. So as we study this afternoon sa passage na ito, we will examine 2 points that will help us na makita or ma-discover kung paanong ang pananampalataya natin at sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo i-guide nito sa katotohanan in the midst of deception and in the midst of confusion na nangyayari sa iglesia sa Ephesus during that time. So, nangyari ito in the past, ngunit ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay applicable pa rin ito hanggang sa ating kasalukuyang panahon dahil patuloy na nahaharap ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa ganitong mga confusion, sa ganitong mga threats, sa ganitong mga deception ng mga maling katuruan. So, ating titignan ang 2 punto dito sa ating pagbubulay sa hapong ito. Unang punto natin, yung error, no? Makikita natin dito yung elements of apostasis, false teaching. So makikita natin dito yung content ng kanila error na tinuturo ng mga apostate or ng mga false teacher. Elements of apostasis, false teaching. At ikalawang punto naman, yung paglalapat ni Apostol Pablo ng respond niya sa mga maling katuruan na ito. Yung ating second point, false theological response. So bago tayo magpatuloy, tayo muna'y manalangin at humiling sa ating Panginoong Diyos ng kaniyang tulong. O aming Ama, aming Panginoong Diyos, muli kami po'y dudulog sa inyo ng inyo pong tulong sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Dalangin po namin, O Diyos, magkaloob ka ng karunungan, magkaroon ka ng pangunawa sa bawat isa sa amin, O aming Panginoong Diyos. Nawa, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng inyong pong salita at ang mga ito, yung mga salita, O aming Panginoong Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng guide ng truth in the midst of deception and confusion na nangyayari sa amin pong paligid, O aming Panginoong Diyos. At nawa, tulungan kami nito na maging focus sa inyo at huwag mailigaw sa anumang mga kamalian. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Unang punto natin, elements of apostasis, false teaching, or ito yung content ng mga maling katuruan ng mga apostates. So, yung mga deceivers in Ephesus, they seemingly are focusing to two minor teachings. So, binanggit dito sa ating punto sa verse 3, unang bahagi ng verse 3, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos. So, ano yung kanilang content ng kanilang turo dito? Avoiding marriage or forbidding marriage and abstaining in certain foods. So, this deception is so subtle, no? Kung ating makikita dito, magtataka siguro tayo, parang hindi naman masyadong major ito, hindi nito inaatake yung divinity ni Jesus Christ or hindi nito dinadagdagan pa yung ibang mga katuruan patungkol sa ating Panginoong Diyos or ipagliligaw sa mga major doctrines ng Christian faith. But this deception is so subtle na kung saan merong nilalaman itong katotohanan. False teaching ito, but merong touch
or contained ito yung truth. So ganyan ang typical na way ng mga false teachers na kung saan ang kanilang mga pagtuturo is merong bahagi ng katotohanan, but they were twisting the truth in order to deceive people. So they focus in these two areas of everyday practice. So marahil lahat ng karamihan ng mga tao is merong marriage relationship, at alam naman natin lahat ng mga tao rin is kumakain, no? So ang punto nila dito is avoiding marriage and obtaining abstaining in certain foods. So, ito ay practices na nararanasan ng halos karamihan ng almost almost all people. So, there is nothing wrong in the principle of being single and vegetarian patungkol sa pinapakalat ng mga false teachers na ito. So, pagdating sa marriage, so God calls some to be unmarried or to refrain from marriage. So, sa Biblia, sinasabi sa First Corinthians chapter 7 that God honors those designed by God to be single. So, yung patungkol sa marriage or patungkol sa singleness, no? So, sa First Corinthians chapter 7 verse 25 to 35. Sabi doon, ngayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon. Ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isa na sa mga pamamagitan ng habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makabubuti sa isang tao na manatili sa kaniyang kalagayan. Nakatali ba siya sa asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit, ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito, at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging tulad ng walang asawa, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak, at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutan ito ay lumilipas. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa, at ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang kaniyang asawa, at ang kaniyang pansin ay nahahati. Ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kaniyang asawa. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. So, dito, makikita natin na wala namang masama, sabi ni Apostle Paul dito sa kanyang mga sinulatan. Hindi naman masama to remain unmarried. No, hindi naman masama kung 'yun ang calling or 'yun ang katungkulan ng isang tao, or yung pagkatawag sa isang
tao dahil yon ang design ng ating Panginoong Diyos para sa Kanya. At maging yung patungkol sa pag-abstain naman sa mga pagkain. Wala ring masama diyan kung mag-abstain sa pagkain. Sa Matthew chapter 6 verse 16 to 17. Matthew 6:16 to 17. Sabi dito, at kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong buhok at maghilamos ka ng iyong mukha. So dito, walang makikita natin dito na hindi naman masama yung pag-aayuno. Wag lang yung pakitang tao, yung piniplease lamang yung mga tao patungkol sa pag-aayuno dahil in-honor naman ng ating Panginoong Diyos ang patungkol sa pag-aayuno, ang patungkol sa pag-abstain or pagpa-fasting. So, ano ngayon ang masama kung na bakit nagagamit ito ng mga maling tagapagturo, yung abstaining on certain foods at yung forbidding nila sa or avoiding nila sa marriage. The deception comes in seeing those essential elements or in seeing those as essential to salvation. So, kung ginagamit ito or ito yung ginagamit nila sa uh, tinitingnan nila ang kanilang mga sarili na ito'y mga bagay na kailangan nilang gawin upang sila'y maligtas. So these false teachers taught that certain foods or maaring sinasabi doon yung mga meat na certain foods na kailangan silang mag-abstain and marriage were inherently sinful. So sinasabi nila na kailangan gawin yung mga bagay na ito dahil ang marriage at ang pagkain ng mga meat or yung mga ilang mga pagkain is masama or isang kasalanan ang mga bagay na ito. So ang practice na ito is tinatawag na asceticism. Yung yung parang pagpuprohibit nila sa kanilang sarili na makaranas ng mga bagay na pleasurable. So, yung practice of ascetic life, yung practice of ascetic life, ito yung kanilang ginagawa. They practice na yung severe discipline and abstain from all forms of pleasure. So, ang ginagawa nila, they deny themselves the pleasure of ano ba ang pleasure na mararanasan pagdating sa marriage. Sex in marriage, yan yung abstaining na tinitignan nilang pagiging kasalanan or masama itong bagay na ito. So, they want pinapractice na nila ito at they want to impose to other people yung ah, yung pag-aasawa dahil kabilang dito yung pleasure of sex pagdating sa marriage. Ang pagdating naman sa pagkain, yung alam natin na kasiya-siya or nagiging pleasurable sa isang tao pag siya'y kumakain at nakakaranas, nakakatanggap ng mga masasarap na pagkain. So, yung pleasure na yon sinasabi nila na ito'y makasalanan. So, yun yung ascetic life na kanilang pinapractice at nais nilang impose maging sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi nila that physical self-denial was essential to a person's standing before God. So as if na yung mapapaganda nila yung kanilang posisyon before God or yung standing nila before God. So parang ina-acquire nila yung
approval ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ascetic practices. Yung pag-adhere nila sa mga ascetic practices or yung pag-iwas nila sa mga pleasures na ito, yung pagdating sa marriage and sa mga pagkain. So, marahil ang mga practices na ito ay nagmula sa nag-ugat ito marahil sa mga Jewish dietary custom. So, isa ito sa mga sinasabi na pinagmulan nitong mga asceticism, yung Jewish dietary customs which came from Mosaic law and was characterized by the Essenes. So marahil sinasabi ng mga commentators na nagmula ito tungkol sa mga strict Jewish na kung saan pagdating sa pagsunod sa pagkain at pagdating sa pagsunod sa mga bagay na ipinagtuutos ng Mosaic Law, doon yung pinanggalingan nito. Isa pang possible influence na pinagmulan nitong katuruang ito is from the Gnosticism. Yung Gnostic idea that there is something sinful about the body. So yung Gnosticism po, they view that the matter or yung body was evil and the spirit is good. So anything na nararanasan ng katawan, sinasabi nila, ay isa itong evil, isa itong kasalanan. So, sinasabi nila that marriage and food being aspect of evil should be avoided. So, yan yung kanilang mga pagtuturo, yan yung content ng kanilang mga itinuturo na dito ini-reveal or in-expose ni Apostle Paul yung mga elemento ng kanilang mga maling mga katuroan. So these practices are hindi lang grievous error, heresy, ito'y demonic. Yung celibacy and sabihin nating vegetarianism dahil they abstain from eating meat. So, kagaya ng ating sinabi kanina, may mga panahon na ino-honor ng ating Panginoong Diyos yung abstaining of certain food kung napag-aayuno ito. At sa mga tao na talagang itinalaga to be celibate, yung celibacy, mabuti ito para sa kanila. At ang mga bagay na ngunit ang mga bagay na ito ay masasabi nating error is the grievous error dahil ito'y hindi ang general na will ng ating Panginoong Diyos para sa lahat ng mga tao. So, meron mga tao na ganitong sa ganitong kaparaanan sila or tinalaga ng ating Panginoong Diyos na hindi magkakaroon ng asawa or they abstain on certain foods, marahil mga bawal sa kanila. But it is not the general will of God sa lahat ng mga tao. Katulad ng mga ipinag-uutos or ina-advocate or pinapractice nitong mga false teachers na ito. So, ito'y kamalian na kanilang ginagawa. Ginagamit nila itong practice na ito to hide their inner wickedness sa pamamagitan ng kanilang outward observance. Nais nilang itago yung kanilang outward wickedness sa pamamagitan ng pakitang taong religiosity. So parang ito yung ginagawa ng mga Pharisees na tinutuligsa ng ating Panginoong Kristo during that time. They practice the law, ngunit yung kanilang mga puso ay hindi tama sa ating Panginoong Diyos. So, ang tinutulig sa dito, the sin here is ang tinutulig sa dito ay yung ang outward righteousness that tries to cover the inward wickedness of the soul. So ang ating Panginoong Diyos, hindi natin maluloko. Marahil
malilin lang natin ang mga tao sa ating mga paligid, ngunit ang ating Panginoong Diyos, He knows all things. At yung ating mga outward righteousness na ginagamit natin upang pagtakban yung ating mga wickedness, yung ating mga inward sin, yung ating mga kasalanan sa ating mga sarili, inward wickedness natin, hindi nito matatakpan yung ating mga kasalanan dahil hubad tayo, lantad tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos. At dahil dyan, talagang mali itong katuroang ito na pinapractice nitong mga false teachers na ito. At dahil dyan, sa ating second point, ano naman ang tugon ni Apostle Paul sa ganitong mga ah, sa kanilang mga maling katuruan. So, on, on the basis ng Word of God or yung salita ng ating Panginoong Diyos, doon humuhugot si Apostle Paul, the Paul's theological response. At ito ay nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ito nagmumula sa kanyang sariling opinion, but it is from the Word of God. So matapos niyang i-identify nga itong mga two elements of false teaching na itinuturo ng mga false teachers during that time, Paul renders his theological response. First, theological response ni Apostle Paul is ang sinabi niya dit about the creation. God as a creator of these things that the false teachers are trying to avoid. Sino bang nagtalaga ng marriage? Sino bang nagkakaloob ng mga pagkain? Ito'y mula sa God ng ating Panginoong Diyos, God, the Creator. So, marriage and food are from our God. Yung marriage po is a divine gift from God. At ang inordain po ito ng ating Panginoong Diyos, God the Father. Sa Genesis chapter 2, verse 24, Genesis 2:24, sinabi dito, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kaniyang asawa at sila ay nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad ngunit sila ay hindi naiiya. Or sa 24 lang pala. Kaya tiniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila ay nagiging isang laman. Sila ay nagiging isang laman. So dito, inordain ng ating Panginoong Diyos ang patungkol sa pag-aasawa. At blines din ng ating Panginoong Kristo ang patungkol sa pag-aasawa sa Matthew chapter 19, verse 4 to 6. Matthew 19, 4 to 6. Sabi dito, ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng mga tao. So, itong marriage is a divine gift na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, God the Creator. And marriage is to be received with thankfulness. So this divine gift from our Creator, ito'y gift na nagmula sa ating Panginoong Diyos at atin pong pahalagahan itong gift na ito ng ating Panginoong Diyos, including the sexual aspect of marriage. So sa First Corinthians chapter 7 verse 1 to 5, First Corinthians 7, 1 to 5, sabi dito, ngayon tungkol sa mga bagay na sinisulat ninyo,
isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit, dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kaniyang asawa, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kaniyang katawan, kundi ang asawa. At gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin at pagkatapos ay muli kayong magsama. Baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin that the divine gift na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, marriage, including the sexual aspect of it, is nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At makikita natin dito na pinagpapala ito ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya ito ay pinagbabawal tulad ng ginagawa ng mga false teachers na tinutukoy ni Apostol Pablo. So like marriage din, sa pagkain naman, no, it is one of God's good gifts. So hindi tayo bago diyan, mga kapatid, no? So pagdating sa pagkain, maraming variety ng pagkain na ipinagkaloob ang ating Panginoong Diyos. So dito nga, no, naluluto natin na nag-explore tayo ng mga iba't ibang mga uri ng pagkain at ito'y mabubuting bagay, biyaya ng ating Panginoong Diyos na nararanasan ng kanyang lahat ng mga nilikha. So, hindi lang mananampalataya yung nakakaranas ng masasarap na pagkain. Maging yung mga hindi mananampalataya, maging yung mga makasalanan na lumalaban sa ating Panginoong Diyos ay nakakaranas pa rin ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Nakakaranas sila ng mabubuting bagay tulad ng mga masasarap na pagkain. Sabi nga sa Biblia, di ba, nagpapaulan ang ating Panginoong Diyos sa mga mabubuti at sa mga hindi mabubuti. So ganyan din ang ating Panginoong Diyos pagdating sa pagbibigay ng mga biyaya ng pagkain. So everything created by God is good, and what God has made, ito'y biyaya niya na ating nakakain. So, yung marriage and food, ito'y biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito'y gift na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan at in return nagbibigay ng glory sa ating Panginoong Diyos. So ipinagkakaloob ng mga bagay ang mga bagay nito ng ating Panginoong Diyos for His glory. Nararanasan natin ang mga mabubuting bagay na ito para sa glory dahil at may babalik natin yung glory sa ating Panginoong Diyos. So, paano tayo dapat mag-respond sa mga pagpapalang ito, sa mga biyayang ito, sa mga good gifts na ito na binibigay sa atin ng ating Panginoong tagapaglikha? Tayo dapat mag-respond with thanksgiving, nang may pagpapasalamat tulad ng sinabi sa ating teksto. So sabi dito sa verse second part, sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, ang appropriate na response ng mga tao ng Diyos to this God's creation and good gifts ay thanksgiving, pagbibigay ng praise and glory sa ating Panginoong Diyos dahil nararanasan natin yung mga mabubuting bagay na ipinagkaloob niya sa atin. So, thanksgiving is the response of the people of God na dapat nating gawin pag naunawaan natin yung mabubuting bagay ng pagdating sa marriage at pagdating sa
mga pagkain na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. So, ang mga mananampalataya ought to acknowledge their dependence on God in this heartfelt response of thanks. So, sa tuwing ma, magigising tayo or ma, makikita natin ang ating sarili na ang mga bagay na ito is mula sa mapagpalang kamay ng ating Panginoong Diyos. The response is thanksgiving sa ating Panginoong Diyos. So, ang mga unbelievers din, while they enjoy marriage and food, they do not fulfill the ultimate intention and praise to God na kanilang nararanasan. So bakit? Dahil they fail to acknowledge that this is from God and do not give Him praise. So maraming mga tao kumakain na lang basta nakakaranas ng mga pagkain, ng mga masasarap na pagkain, ngunit hindi man nila ina-acknowledge kung saan nagmula or sino ang nagkaloob at hindi man lang nagpasalamat sa kung kanino galing yung mga pagpapalang iyon. So, hindi na fulfill yung intention ng ating Panginoong Diyos na ibinigay yung mga pagpapalang ito. Maging yung marriage and the pleasure of marriage na kanilang nararanasan ay hindi nila na-acknowledge na ito'y kabutihan ng ating Panginoong Diyos at hindi nakakapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya. So, sa katotohanan, ang marriage and food, God made marriage and food for those who believe and know the truth because they are the one who will glorify Him for such gracious goodness. So, kagaya ng ating sinabi, nararanasan ito ng lahat ng tao, but God made marriage and food for the purpose, for those who believe and know the truth. At ito'y sa mga mananampalataya dahil yung mga mananampalataya na fulfill yung purpose ng ating Panginoong Diyos na pag naranasan natin itong mga bagay na ito, mga pleasures, God's gift na ito, we give thanksgiving, we give praises and glory sa ating Panginoong Diyos whenever na na nakikita natin itong mga mabubuting bagay na ito. So those who believe and know the truth, ito yung description ng mga authentic believers who come to the knowledge of the truth and the decision na sumunod or mag-commit to this truth. Ito yung character or yung tumutukoy sa katangian ng mga tao ng ating Panginoong Diyos na nalalaman nila yung katotohanan na ito'y nagmula sa ah, pagpapala sa ating Creator, sa ating Panginoong Diyos at in return, binabalik ang glory and praises sa ating Panginoong Diyos. So, to believe, pag sinabing to believe or sa mga mananampalataya or those who know the truth, is they believe that Jesus Christ is the Son of God, the Savior. So ito yung katangian ng mga mananampalataya na they believe in Jesus Christ, that He is the Son of God and He is the Savior of the world. Ito yung mga nakakakilala ng katotohanan, mga mananampalataya. It is to trust in His death on the cross at yung resurrection niya from the grave for the salvation of His people. So, dahil dyan, true gratitude is the response to the saving grace na naranasan ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Those who do know the knowledge of the truth. So, tayo bilang mga mananampalataya, we have the freedom in the use of foods, for everything that God created is good and nothing to be rejected if it is received with thanksgiving. Sinabi dito sa verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat. So,
everything that God created is good and nothing to be rejected. So, sinasabi dito na Paul does not say that everything is good. Ang sabi niya dito, he says that everything created by God is good. So, what God made is good. Ngunit, so, meron pa rin ngunit or subalit dito. There is always danger in corrupting what God has made. So tayo, meron pa rin tayong prohibition na tayo mag-ingat tayo, no? Na ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos is good, but there is always danger on corrupting what God has made dahil tayo mga makasalanang nilalang. So, maaaring mabuso tayo sa mga bagay na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. So, Christians are to enjoy life to the fullest. But hindi yung lahat ng bagay na ah, sobra. So, sobrahan naman natin yung mabubuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kagaya naman lamang, no? The right use of food. So, kung sosobra tayo dito, anong tawag sa atin? Mga glutton. Gluttony, di ba? Kasalanan dito yung gluttony, yung pagiging masiba. Tama ba? Masiba yung Tagalog no? Parang labis yung katakawan. So, binigyan tayo ng mabubuting bagay ng ating Panginoong Diyos, ngunit huwag tayong lumabis dahil ito'y magiging masama para sa atin. At pagdating naman, yung rightful use of the pleasures under the marriage, yung pagdating ng sexual relationship, yung excessive sexual desire naman, even if it's uh, under the umbrella of marriage is hindi pa rin magiging maganda. So meron pa rin talagang tamang paggamit sa lahat ng mga mabubuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. And in return, nagbibigay tayo ng glory and thanksgiving sa ating Panginoong Diyos. So thanksgiving din, it refers to the practice of saying grace before meal. So ginagawa yan ng ating Panginoong Jesucristo, no? So nagpapasalamat siya at binabasbasan yung kanyang mga pagkain at yung mga pagkain ng kanyang kinakain at yung mga ipinapamahagi niya sa mga tao. Even before and after the meal, siya ay nagpapasalamat. At maging sa Apostle Paul din, ganyan din. At yung mga tao ng ating Panginoong Diyos, ganyan ang practice dahil ito'y nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Thanksgiving na ibinibigay natin sa ating Panginoong Diyos. So those good things from God that believers gratefully receive are sanctified by the means of the Word of God and prayer. So yung prayer dito is patungkol sa thanksgiving na ipinagkakalob natin sa ating Panginoong Diyos. But yung the Word seems to refer to the very word in Genesis 1:31 na sinasabi doon that everything God was made was good. Pero sinasabi ng mga commentaries, maaring hindi lamang diyan tumitigil yung pagkaunawa ni Apostol o yung pagsasabi dito ng Apostol Pablo patungkol yung sanctification by means of the word of God. So sinasabi nila na Paul has in mind more than Genesis 1:31, namely the New Testament gospel. Bakit po? In the pastoral epistles, the word of God refers to the message of salvation. And through that message, believers have come to know the truth in our Lord Jesus Christ. And kasama dyan sa katotohanan yan is that Christ, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, Christ has abolished the dietary laws. So, according to Mark 7:19, our Lord declared all foods clean. So the dietary regulations were temporary lamang. Temporary lamang yung mga dietary laws during the Old Testament. At may purpose itong mga bagay na ito para sa mga Israelite, no? This intended to teach Israel the importance of discernment and to isolate the nation from pagan societies around them. Ngunit hindi ito yung
yung kailangan na impose sa atin sa ating during that time dahil sinasabi that uh, kasama sa pagtuturo ng ating Panginoong Diyos that he he abolished these dietary laws. Hindi lahat ng laws, hindi kabilang doon yung mga moral laws, but yung mga ibang laws that mere shadow lamang ng uh, pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. So, para i-impose ito or i-reimpose ito sa atin ngayon is magbibigay ito ng or magma-manufacture ito ng works righteousness system sa ating mga buhay at sa pamamagitan nito kung ito yung ating mga practice na ginagawa natin ang mga bagay na ito para magkamit tayo ng katuwiran sa ating Panginoong Diyos, nagtumutukoy dyan yung pagdi-deny natin sa ah, mga ginawa at na-fulfill na ng ating Panginoong Heso Kristo. And in a way, dinidishonor natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga works righteousness na atin pong ginagawa kung yan po yung ating kinakapitan. So, if believers understand that gospel has abolished the dietary laws and in prayer offer God thanks, then they can receive all His good gifts and nag-glorify natin ang ating Panginoong Diyos. So, dito makikita natin na talagang ah, error or kamalian ang itinuturo ng mga false teacher sa episodes during this time. At salamat sa Panginoon na nagkaloob ng malinaw na pagtuturo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga isinulat ni Apostle Paul sa kanila upang may iwas ang mga tao ng Diyos sa mga ganitong mga kamalian. At para sa ating application sa mga aral na ating natutunan, so these false teachings deny the goodness of God's creation and rob him of the glory and praise that is due to Him. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay nagkaloob ng mga mabubuting bagay sa atin at kung i-deny natin ang mga kaloob na ito ng ating Panginoong Diyos at kung tayo susunod sa mga false teaching na ito, we deny God's truth at na inire-reveal ng banal na kasulatan. So ang aral sa atin bilang mga mananampalataya, we should be discerning. So, kagaya ng ating sinabi kanina na subtle yung mga ganitong mga pagtuturo, yung mga maling katuruan, no, na merong ah, touch of truth, yung kanilang mga truth tinuturo, but it is twisted to deceive the people of God at ilayo sa mabiyayang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. False teaching often sound spiritual. Itong two elements na ito na binanggit dito na Apostol Pablo is may lamang katotohanan but it's twisted to deceive people. So, para sa atin bilang mga mananampalataya, we must test the teachings na ating naririnig sa batayan ng salita ng ating Panginoong Diyos. And tulad ng mga Berean believers, Berean people, we must search the scripture to find out whether these teachings are true. At isa pang lesson ating makikita dito is or application makikita natin dito is uh, ating tayo nakakaranas ng mabubuting bagay sa ating Panginoong Diyos. Nakaranas tayo ng ultimate blessing, ultimate good gift na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ito yung ating kaligtasan, yung pagpapatawad sa ating kasalanan, pagtatanggal sa atin ng ating kasalanan, tinakpan
ng katuwiran ng ating Panginoong Kristo. Yan yung ultimate gift na atin naranasan bilang mga tao ng Diyos. But aside from that, yung mga physical na blessings na atin ding nararanasan, ito'y acknowledge natin palagi na ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos. And in return, nawa sa ating mga buhay, sa tuwing ah, mararanasan natin or makikita natin yung mga bagay na ito sa ating sarili, ay bigay natin yung pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At again, maging maingat tayo, we must discern dahil ah, ang mga maling katuruan ito, kagaya ng mga ascetic practices na ito is buhay pa hanggang sa kasalukuyan nating panahon. Makikita natin yan sa Roman Catholic religion wherein the mga kanilang mga priest ay ah, for ina-avoid nila or they are forbid to marry, maging yung mga nuns, 'di ba? So, yan yung practice of ascetic life that they are avoiding marriage, that marahil sinasabi nila this is hindi hindi beneficial pagdating sa kanilang spiritual life. But this is the truth na ating narinig. This is a God's gift na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. At maging sa mga pagkain, no, no, na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. So para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, do not think that you can cover your inward wickedness or your sinfulness with your outward righteousness. Sa tingin mo ba, kaibigan, na yung ah, katuwiran mo, yung outward righteousness mo ay mailalayo ka nito sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos? Nalalaman natin ng ating Diyos is banal at lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng mga makasalanan, siya ay napupuot. So, kahit ano pang galing mo to cover your sins sa pamamagitan ng yung outward religiosity, cover mo man yung iyong inward wickedness by your outward religiosity, outward goodness, hindi ka nito mapapagtakpan sa harap ng ating banal na Diyos. Hindi mo maluloko ang ating Panginoong Diyos. Lantad sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At ang mga bagay na ito ay hindi makakapaglayo sa iyo o hindi ka nito matatakpan sa puot na at galit ng ating Panginoong Diyos. The only way that your sins can be put away from you is through the blood of our Lord Jesus Christ, ang kanyang anak na kanyang isinugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Uh, yung kanyang dugo ang pumapawi sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos. Pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Kristo, ikaw ay magiging maayos yung kalagayan mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan din lamang ng katuwiran ng kanyang anak, ng ating Panginoong Kristo, is the only way na ikaw ay magiging pleasing sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, kaibigan, acknowledge that you are a sinner and nangangailangan ng kaligtasan. Again, you cannot save yourself. Hindi sa pamamagitan ng iyong katwiran, hindi sa pamamagitan ng iyong kabutihan, kundi sa pamamagitan lamang, nag-iisa lamang ang katugunan sa ating problemang ito. Ito'y sa pamamagitan lamang ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Kristo. So nawa kaibigan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya. Uh, you believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So nawa kaibigan, narinig mo ang panawagang ito na
magsisi at manampalataya upang ikaw ay maligtas. Tayo manalangin. Panginoon, o aming Diyos, aming Ama, muli kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng inyo pong kagandaang loob, mga mabubuting bagay na nararanasan namin mula sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa mga panahon na hindi kami nakakapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo sa lahat ng mga mabubuting bagay na amin pong naranasan mula sa inyo. Kung sa mga panahon na kami po'y na-overwhelm ng mga mabibigat or sa tingin namin yung mga trials sa amin pong buhay at ah, natatakpan ito yung amin pong pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Patawarin mo po kami, O Diyos, at dalangin po namin na patuloy mo pong itungo ang amin pong mga isipan na ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay sa amin at ito'y mga biyaya mo sa amin. At nawa, O Diyos, tulungan niyo po kami na makita ang mga ito at ibalik sa inyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat. Ilayo niyo rin po kami, Panginoon, sa mga maling mga katuruan at continuous continue niyo po kami na panatilihin sa inyo pong salita na siyang naglalaman or magtuturo sa amin, magaguide amin sa lahat ng katotohanan. At maging sa mga tao na wala pa sa amin pong Panginoong Kristo, dalangin din po namin na o aming Diyos na maging sila man din ay buksan mo po ang kanilang mga mata sa mga nilalakaran nilang mga kamalian at itungo mo po sila sa katotohanan at ito'y sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng amin pong Panginoong Kristo. Salamat po Diyos sa inyo pong mga mensahe sa amin sa hapong ito at nawa o Diyos, ito po'y lumago sa amin pong mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.